Maghiwalay na tayo, Kevin. Hindi na uubra ang ganitong setup para sa atin. Ayoko namang maging asawa ang isang convict like you. Paano natin ipagpapatuloy ang relasyon natin sa ganitong setup? Sige nga, Kevin. Mas malala pa to sa long-distance relationship, itong ganitong sitwasyon natin. Tsaka, Kevin, naghihirap din ako. Paano tayo mabubuhay kung wala ka nang mamanahin mula sa pamilya mo? Hailey naman, love. Huwag naman ganito. Lugmok na nga ako ngayon. Gaganutahin mo pa ako. Ano ba naman yan? Akala ko ba, ilalaban natin tong relasyon natin hanggang sa dulo? Bakit ngayon iiwan mo ako sa ere? Ano ba naman yung ganyan, love? Tapos na ang lahat sa atin, Kevin. Hindi ako nagbibiro. Ayoko maging boyfriend ang isang basagulerong tulad mo. Basagulero? Sandali, Hailey. Pinagtanggol lang kita sa abusadong lalaking yun ah. Bakit sinasabi mong basagulero ako, ha? Kevin, tapos na tayo. Umalis na lang agad si Hailey pagkatapos niyang sabihin kay Kevin na tapos na talaga ang lahat sa kanila. Halos malugmok ang mundo ni Kevin nang tumalikod na si Hailey at tuluyan na nga siyang iniwan sa kulungan. Kaya ni Kevin ang hamon ng kanyang pagkakakulong, pero hindi ang biglaang desisyon ni Hailey na hiwalayan siya sa napakababaw na rason. Wala namang silang away noong nakaraan, kaya ganun na lamang ang pagkadismaya niya sa kanilang pinagdadaanan ni Hailey. Mahal na mahal ni Kevin si Hailey. Ramdam niya sa kanyang puso na totoo si Hailey sa kanilang pag-iibigan. Kaya nagtaka siya kung bakit bigla na lamang nagdesisyon si Hailey na makipaghiwalay. Ayaw niyang isipin na totoo nga ang sinabi ni Hailey na pera lamang ang habol niya kay Kevin. Dahil hindi naman talaga naging issue ang pera sa kanilang dalawa. Ni hindi nga humihingi ng kahit na ano si Hailey mula kay Kevin. Kahit pa nga halos ibigay na ni Kevin ang lahat kay Hailey, halos tanggihan niya rin ang lahat ng binibigay ni Kevin sa kanya. Ano nga kaya ang nagtulak kay Hailey kung bakit siya biglang nakipaghiwalay kay Kevin? Almost perfect na nga sana ang relasyon nila. Halos kasal na nga ang kulang sa kanilang dalawa. Pero sa isang iglap, sa panahon kung kailan kailangan siya ni Kevin, ay siya namang pag-iwan ni Hailey sa kanya. Sadyang mapanukso ang tadhana kay Kevin. Sa kabila ng kabutihan ng puso ni Kevin, siya pa ang naglagay sa alanganin. Napahiya at nahusgahan ng taong inaasahan niyang magiging sandalan niya sa panahon ng kasarinlan. Mainit ang araw na nagmamadaling pumasok si Hailey sa university cafeteria. Bit-bit ang tray ng mga pagkain na kailangang iserve sa mga estudyanteng nag-aabang ng kanilang mga orders. Isa siya sa mga working students ng paaralan. Walang pinipiling trabaho si Hailey, basta may marangal na pagkakakitaan. Go agad si Hailey. Suot ang simpleng school uniform. Naka-ponytail ang kanyang mahaba at makintab na buhok. At sa kabila ng pawis na noo, ay bakas pa rin ang natural niyang kagandahan. Miss, pakidalian naman yung order ko. Miss, ano ba yung order namin? Bakit ang tagal? Ang bagal mo namang mag-serve. Ito ang kadalasang sinasambit ng mga estudyanteng nabuburyong sa kakahintay ng kanilang order sa cafeteria. Palibhas ay karamihan sa kanila ay anak mayaman at sanay na pinagsisilbihan. Kaya kung pinaghihintay mo lamang ng ilang minuto, parang mga presong hindi napakain ng ilang araw kung makareklamo. Madalas ay sinasagot na lamang sila ni Hailey ng pabalang. Pasensya na po kayo. Ito na po ang food nyo. Nginitian sila ni Hailey na may halong sarcasm. Mabuti na lamang ay matiisin itong si Hailey. Kahit pa ang totoo ay iniinis na rin siya ng kaartehan ng ilan, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho. Tinitiis niyang lahat ang kanilang pagiging spoiled brat para lang maitaguyod ang kanyang pag-aaral nang hindi nahihirapan ng kanyang mga magulang. Madalas ring sinasabihan si Hailey na suplada umano siya, pero kinibit-balikat na lamang niya sa tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon mula sa mga spoiled brat na estudyante. Hindi na lang niya pinansin, mas mahalaga pa rin sa kanya ang matapos ang trabaho at makapag-aral ng maayos kaysa makipagsagutan sa mga estudyante. Kaya para kay Hailey, kailangan niyang embrace ang art of deadma. Samantala, sa kabilang side ng cafeteria, isang grupo ng mga kabataang halatang galing sa mayayamang mga pamilya ang nagkukumpulan. Sa gitna nila ay si Kevin Montemayor, ang anak ng kilalang business tycoon na si Don Roberto Montemayor. Matangkad, gwapo, at palaging may mapang-akit ng ngiti sa mga labi. Pero sa likod ng anyong yon ay mga hinanakit sa kanyang daddy Roberto,
Pakiramdam niya, sinusukat lang ng ama ang halaga base sa tagumpay at pera, hindi bilang anak na may sariling damdamin. Lumaki si Kevin with a silver spoon. Lahat ng gusto niya ay talagang nakuha niya. Spoiled siya ng kanyang mommy Feli, but everything changed nung mamatay ang kanyang mommy Feli from a car accident. Kahit marang niya ang pamumuhay nila Kevin noon, ay pilit siyang pinapalaki ng kanyang mommy na may mabuting puso. Spoiled siya, in a sense na none of what he needed was deprived of him. Kahit ang atensyon ng kanyang mommy Feli ay buong-buo niyang nakuha. Ibang klase ang parenting style ng mommy Feli kay Kevin. Masyado siyang hands-on na halos kaibigan na talaga ang turingan nilang dalawang mag-ina. Kevin lost a huge part of his life when she lost her mom. Nag-iba ang ikot ng kanyang mundo nang mawala ang kanyang mommy. Parang walang sense of direction ang buhay ni Kevin after the death of his mom. Ang kanyang ginagawa na lamang is to survive each day. Ang school at ang barkada na tinuturing niyang pamilya. Buti na lamang, tulong din siya sa sports kaya kahit papano'y nailayo niya ang kanyang sarili sa masamang impluwensya. Uy Kev, tara, laro mamaya. Basketball sa gym. Champion dapat ulit ang team natin ah. Pas muna ako, tinatamad ako eh. Umiikot ang mata ni Kevin sa buong school cafeteria habang kinakausap si Lance. Habang umiikot ang kanyang paningin, ay may napansin siyang babaeng maganda na nakakuha talaga ng kanyang atensyon. Hindi babaero si Kevin, kahit pa halos babae na ang nagbo-volunteer na ibigay ang kanyang sarili kay Kevin. Kaya nga ba minsan pinagkakamalan siyang bakla ng ilan sa mga nakakakilala sa kanya. At doon niya unang napansin ang isang babaeng maganda na nagsisilbi sa school canteen. Pagod, ngunit pinipilit manatiling kalmado habang nagsisilbi sa bawat customer. Simple, pero may kakaibang dating. Hindi gaya ng mga ibang babaeng mga kakilala niya. Hindi ito humahabol ng atensyon. Hindi ito nagpapanggap. Pare, sino yun? Ah, siya? Working student yan bro. Suplada raw sabi ng iba. Mahirap kasi, alam mo na, insecure. Napakunot noo si Kevin sa sinabi ng kanyang kaibigan. Bakit parang hindi siya kumbinsido sa narinig? Tsaka isa pa, hindi naman kasi talaga issue kay Kevin ang status ng tao. Nahuli lang talaga ng dalaga ang kanyang atensyon ng mga oras na yon. Ilang araw ang lumipas. Nasa library si Kevin, nagbabasa ng isang business book na may dumaan na tila hangin na nag-iwan ng pabango na tila kakaiba para sa kanya. Sanay si Kevin makaamoy ng magagarang perfume. Pero ang naamoy niya ng mga oras na yon ay tila bago sa kanyang pang-amoy. Pero kahit papano ay tila nakakahalina naman ang kanyang simpleng amoy. Muli niyang nakita ang magandang babae sa cafeteria ng eskwelahan. May buhat na mga libro. Halatang nahihirapan pero walang balak humingi ng tulong. Dahil sa hindi maintindihang dahilan, tinulungan siya ni Kevin. Miss, tulungan na kita. Inabot niya ang kanyang dalawang palad sa harap ng magandang dalaga. Tanda ng pagiging sinsero niya sa kanyang alok na tumulong. Hindi na, kaya ko na to. Salamat na lang. Matigas na tanggi ng dalagang nagmamadali makaabot sa mga special book section ng kanilang school library. Pero hindi nagpaawat si Kevin. Okay, sabihin mo na lang kung saan dadalhin. Hindi ako lalayo hanggat hindi mo tinatanggap ang tulong ko. Ngumiti siya, ngiting may halong lambing at pangungulit. Napairap si Hailey pero hindi na rin tumanggi. Nako, paepal ka pa no? Sige ayan, dalhin mo lahat yan doon sa front desk ng library. Hindi inaasahan ni Kevin na sobrang bigat pala ng mga librong daladala ng dalaga. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Kevin ang mag-usisa. Ako nga pala si Kevin. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Tinignan lamang ni Hailey si Kevin na may halong pagtataray. Alam mo, rich kid ka no? Ako na magdadala niyan. Ang dami mong satsat. Nasa library tayo eh. Sige naman na. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo, miss. Sige na. Napansin na ng ibang tao sa library ang mariing sagutan ng dalawa. Hindi ka ba talaga titigil? Pangalan lang naman ang hinihingi ko eh. Sige na. Sabihin mo na sa akin ang pangalan mo para titigil na ako kakaingay dito. Naiinis na ang dalaga kaya agad niya nang sinagot si Kevin. Hailey, okay ka na? Lagi ka bang ganito kaseryoso? Bakit? May problema ba kung seryoso ako?
Seryoso ako kasi may trabaho ako. Hindi ako naglalaro dito. Hindi kasi ako rich kid na katulad nyo na ang gusto lang pagsilbihan kayong lahat. Ay grabe ka naman. Hindi naman ako rich kid eh. Nagtatanong lang naman kasi ako eh. Alam mo na, curious sa mga bagay-bagay. Pero, hindi ka ba napapagod? Halos ikaw na yata ang gumagawa ng lahat dito eh. Huminto si Hailey at binalingan siya ng tingin. Alam mo, Kevin, di ba? Alam ko kung anong klase kayong mga mayayaman. Nakikita ko kung paano kayo makatingin sa mga katulad kong hindi nabibili ang buhay ng pera. Kaya kung okay lang, huwag mo na akong pakilamanan. Tsaka, huwag mo na akong kausapin kasi nga, nasa library tayo, remember? Natigilan si Kevin. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa. Pero sa halip, huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang hindi niya inaasahan. Hindi mo ako kilala at hindi mo rin alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi lahat ng mayaman ay katulad ng iniisip mo, Hailey. Tsaka, hindi mo nga rin alam kung talagang mayaman ako eh. Nagkatinginan sila ng ilang segundo bago iwan ni Hailey si Kevin. Naglakad palayo sa binatang para sa kanya maangas lang pero wala namang ibubuga. Pero simula noong araw na yon, hindi na nawala sa isip ni Kevin ang dalaga. Nag-iba ang pananaw niya sa mga babae dahil sa inasal ni Hailey sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, may isang event sa school, isang charity drive kung saan nag-pledge ng malaking donasyon ang pamilya Montemayor. Si Kevin ay naroon bilang representative ng pamilya. Halos lahat ng bisita ay nakatingala kay Kevin habang nagbibigay siya ng speech. Pero sa kalagitnaan ng kanyang speech ay nahagip ng tingin niya si Hailey na nasa gilid. Tahimik pero mabilis na kumikilos bilang serbidora ng catering service na hinire ng eskwelahan para sa event na to. Walang kamalay-malay si Hailey na ang lalaking minsan niyang nakasagutan sa loob ng library ay isa palang maimpluwensyang lalaki. Ayaw na ayaw ni Hailey sa mga mayayamang lalaki. Para sa kanya, puro yabang lamang ang alam ng mga lalaking mayaman. Kaya ni minsan ay hindi man lang siya naienganyong makihalubilo sa kanila. Hindi tulad ng mga karaniwang babae sa kanilang eskwelahan na tila kulang na lang ialay nila ang kanilang mga sarili sa mga lalaking mayayaman at maimpluwensya. Ang tanging laman ng utak ni Hailey ng mga oras na yun ay ang kanyang trabaho. Kung paano niya ito magagawa ng maayos at kung magkano rin ang kanyang kikitain sa araw na yun. Yun lamang at wala na siyang pakialam kung sino man ang nandun sa lugar na yun. Pagkatapos ng event, nilapitan siya ni Kevin. Hailey. Napalingon ang dalaga, ngunit nang makita niya ang pamilyar na mukha ng binata ay hindi niya ito pinansin. Ay, snabera naman to. 'Di ba, friends na tayo? Muli siyang tinignan ni Hailey na may matalim na titig at tinisnab ulit. Grabe naman talaga itong si Miss Minchin. Oh, Hailey. Umalis si Hailey dahil sobrang nakukulitan na siya sa ginagawa ni Kevin sa kanya. Pero hindi tumigil si Kevin. Patuloy siyang hinabol ni Kevin hanggang sa lumingon na si Hailey at sinagot niya si Kevin ng pabalang. Ano na naman? Kahit pa nang gagalaitin na si Hailey sa inis ay hindi na siya pinansin pa ni Kevin. Ngumiti na lamang si Kevin at nagkunwaring hindi napansin ang inis ng dalaga. Kape? Libre ko. Walang halong yabang. Habang inaaya ni Kevin si Hailey ay naka-funny face si Kevin. Animoy nagpapaawa at nagpapakyut kay Hailey. Uy, huwag mong pigilan ng ngiti mo. Uutot ka niyan. Muntik nang mapangiti si Hailey pero pinigilan niya lamang ang sarili at patuloy na pinakita kay Kevin ang kanyang pagsusuplada. Hindi na tinag si Kevin. Nakita niyang muntik na ngumiti ang dalaga at para sa kanya, hudyat yun na malapit niya nang mapa-oo si Hailey sa kanyang simpleng imbitasyon. Hailey, kape lang. Sige na. Hindi ka ba talaga titigil na lalaki ka? Hindi. Sinabayan ni Kevin ng napakatamis ng ngiti at kaunting uwi ng bibig at muling pinakita ang mukhang nagsusumamo. Okay. Hindi ka kasi talaga titigil, no? Sige na, umalis ka na muna dyan at magtatrabaho ako. Umalis ka na, kung hindi ka aalis dyan, magkape ka mag-isa. Batid ang tuwa sa mukha ni Kevin. Halos tumalo na siya sa tuwa nang pumayag na nga si Hailey na sumama sa kanyang magkape.
Mabilis na kumilos si Hailey nang sa ganon ay maaga ring matapos ang kanyang trabaho sa catering service. Habang nililinis ni Hailey ang mga plato, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan niyang working student na si Julie. Huy Hailey! Hindi mo ba kilala yung nagyayaya sa'yo magkape? Naku, crush ng campus yun. Rinig kong mayaman daw yun eh. Huwag ka nang umarte girl. He's everybody's dream boy. Ano ka ba? Alam mo, kung ako sa sitwasyon mo, naku, nagtatalon na ako ngayon. Yun? Mayaman? Naku, hindi naman ako bilib sa mga lalaking ganyan. Naku, nakasandal lang yan sa lilim ng masisipag nilang parents. Wala din namang paninindigan yan eh. Tsaka, hindi naman ako seryoso na talagang sasama ako sa kanya. Hindi na ako hintay nun, no? Ang dami pa kaya nating tatapusin. For sure, umalis na yun. Kung totoong mayaman yun, hindi yun mag-aaksay ng oras sa akin. Habang abala si Hailey sa pag-aayos ng platong dadalhin sa mga dishwasher, ay mabilis na sinilip ni Julie ang social hall at doon nakita niyang nakaupo si Kevin sa isang hagdan paakyat ng stage, tahimik at panaytingin sa kanyang relo. Sumusulyap-sulyap din sa pantry area ng hall, tila may hinihintay na lumabas mula sa pantry. Agad na tumakbo si Julie kay Hailey at kilig na binalita kay Hailey na nandun pa nga ang binata. Buo ang presensyang nag-aantay na makasama ang Cinderellang si Hailey. Hoy Hailey! Anong hindi naghihintay? Halika nga rito. Tignan mo nga kung sino yung lalaking yun. Agad na hinila ni Julie ang kanyang kamay. At halos makaladkad na ang dalaga sa mahigpit na pagkakahawak at mabilis na hatak ni Julie sa kanyang kamay. Pagkasilip ni Julie at Hailey sa social hall, ay tumambad ang mukha ni Kevin sa mismong door ng pantry. Nagulat si Hailey nang biglang magkasalubong ang mga mata nilang dalawa ni Kevin. Uy! Nagulat naman ako! Namula at nanginit ang tenga ni Hailey dahil sa hiya kay Kevin. Hindi niya inaasahang andun pa nga ang binata at matyagang naghihintay na matapos ang shift ni Hailey sa catering services. Sorry natakot ka ba sa akin? Sorry, sinilip ko lang kasi na baka tapos ka na sa trabaho mo eh. Hindi pa eh. Ito kasing si Julie. Niyaya niya kasi akong lumabas. Kaya ayan tuloy. Hindi pa nga kasi tapos ang trabaho namin. Kung naiinip ka na, umuwi ka na lang kaya. Baka matagalan pa ako eh. Agad na sumagot si Julie nang marinig niyang tinatanggihan na naman ni Hailey si Kevin. Naku Hailey, ako nang bahalang mag-cover up sa'yo. Ako nang tatapos dun sa task mo. Okay lang naman yun kasi maaga ka namang dumating kanina eh, tsaka ang dami mo na ring nagawa. Alam mo kasi Kevin, masipag talaga akong kaibigan eh. Kaya sige na, dalhin mo na to. Minsan lang naman to mag-good time eh. Tinitigan ni Hailey ng masama si Julie. Tanda ng hindi niya pagsang-ayon sa sinasabi niya kay Kevin. Naku, alam mo, ito talagang si Julie? Ang dami pa kasi namin ginagawa talaga eh. Mababagot ka lang sa paghintay sa akin. Naku, maniwala ka dyan. Sige na Hailey, sumama ka na kay Kevin. Ako na sabing bahala sa'yo eh. Agad na iniwan ni Julie ang dalawa para tuluyan na nga silang makapag-usap ng masinsinan. Nang makita ni Julie ang kanilang handler, ay hinila niya rin ito papunta sa event hall para personal na payagan si Hailey na umalis na. Hailey, mauna ka na. Maaga ka rin naman kanina eh. Lampas ka na nga sa oras eh. Wala din namang overtime kaya sige na, mauna ka na. Di ba Kevin? Sabi ko naman sa'yo eh, okay na eh. Napangiwi na lamang si Hailey sa sabwatang ginawa ni Julie at ng kanilang handler. Hindi niya lubos maisip na makakalabas nga siya for the first time sa tanang buhay niya. Lalabas na siya na may kasamang lalaki at first time niya rin na mag-coffee shop. Hindi naman kasi sila biniyayaan ng yaman, kaya kung may pera man siya ay sapat lamang yon para sa pangangailangan nila sa kanilang buhay. Dinala ni Kevin si Hailey sa isang sikat na mamahaling coffee shop. Naglakad lang sila mula sa social hall ng kanilang eskwelahan. Tanaw na rin naman ang coffee shop mula roon, kaya naglakad na lang silang dalawa. Habang naglalakad ay hindi maiwasang mapangiti ni Kevin. Hindi niya maikubli ang tuwa niya na talagang naging sobrang expressive niya kay Hailey. Bigla na lamang siyang napatumbling habang naglalakad. At dahil nga hindi naman siya expert sa mga ganong bagay, talagang sumemplang siya pagkalapag niya sa semento. Hoy Kevin, napano ka? Naku, ayun kasi, ang kulit mo. Tatambling-tambling, di naman pala marunong. Imbis na matawa, ay nainis na si Hailey
Dahil mamaya, baka kung mapano pa ang binata at siya lamang ang nandun, baka siya pa ang masisi. Okay lang ako. Natuwa lang kasi ako eh. Ha? Ewan ko sa'yo. Sa susunod, huwag ka nang tatambling ha. Hindi ka naman pala marunong, okay? Sorry na, pero salamat sa concern ha. Kinikilig na naman ako eh. Naku, ang dami mong alam. Umayos ka na ha. Pag ikaw mangungulit pa rin sa akin, naku, iiwan na kita. Sorry naman na. Ito naman oh. Mababaw lang kasi talaga ang kaligayahan ko eh. Ikaw talaga. Sa isang sikat at mamahaling coffee shop, malapit sa kanilang eskwelahan, nakaupo sila Kevin at Hailey sa isang sulok na medyo tago. Elegante ang disenyo ng coffee shop. Nakakamangha ang mga muebles at interior design ay halatang pangmayaman. Medyo stiff pa si Hailey. Kahit nakakasual lang, ramdam pa rin niya na tila hindi siya bagay sa ganitong lugar. Feeling niya ay ang dungis-dungis niya dahil galing pa siya sa kanyang trabaho. Nakakadyahi talaga ang lugar na pinasukan nila ni Kevin. Maayos naman ang blouse na suot niya, pero simple. Samantalang si Kevin naka-light blue polo shirt at dark jeans. Pero may dating pa rin kahit napaka-down to earth ng kanyang pananamit. Habang hinihintay ang order, tahimik lang si Hailey. Nakafocus siya sa mga kamay niya. Nilalaro ang strap ng bag niya na nakapatong sa kandungan. Samantalang si Kevin, todo ngiti. Halatang pinipigilan ang awkward silence. Ano Hailey? Anong gusto mong pag-usapan? Kahit sobrang confident ng personality ni Kevin, halos mautal na rin siya nang masolo niya si Hailey sa coffee shop. Hinawi ni Kevin ang buhok niya na parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Napatingin si Hailey sa kanya, kumurap ng ilang beses tapos bumalik ulit sa pagkakayuko. Wala naman, kahit ano lang. Ikaw bahala. Ikaw naman ang nag-imbita rito eh. Hindi mapakali si Kevin. Naisip niyang kailangan niyang gawing light ang mood. Naglaro ang isip niya. Kailangan niyang magpatawa. Kaya naman... Hailey, alam mo bang may talent ako? Ha? Anong talent? Biglang sumeryoso ang mukha ni Kevin. Sabay sinapo ang baba na parang deep thinker. Kaya kong i-describe ang lasa ng kape gamit lang ang facial expression ko. Napakunot ang noo ni Hailey. Masyado ng awkward ang feeling niya pero pinakibagayan niya pa rin si Kevin. Talaga ba? Sige nga, paano? Dumating na ang orders nila. 2 cappuccino. May fancy foam art sa ibabaw. Kinuha ni Kevin ang tasa niya, humigop ng konti at biglang pinikit ang mata. Dahan-dahan, kunwari ay ninanamnam ang bawat patak ng kape. Tapos biglang bumuka ang bibig niya. Ngumiti na parang bagong kasal. Alam mo yung feeling ng first love? Ganun kasarap. Nagpipigil ng tawa si Hailey. Medyo walay ang joke ni Kevin. Pero ang manner kung paano niya i-deliver ang kanyang joke ay sobrang nakakatawa. Eh paano naman kung hindi masarap? Humigop ulit si Kevin. Pero this time, pinandilatan ang tasa. Kunwari, may kaaway siya. Ganito, parang break-up, mapait. Masakit, pero may aftertaste ng regret. Doon na bumigay si Hailey. Napahalakak siya ng malakas, tipong hindi niya mapigilan. Napahawak pa siya sa dibdib niya habang tumatawa. Grabe ka! Ang corny pero nakakatawa! Ngumiti ng tagumpay si Kevin, proud na proud sa sarili niyang punchline. Mission accomplished! Napatawa din kita. Kanina pa kita gustong makita ngumiti eh. Tila lumambot na ang pagkailang ni Hailey. Hindi niya mapigilan ang mapangiti habang nakatingin kay Kevin. May kung anong init sa pakikitungo nito na ngayon niya lang naramdaman. Batid sa mga mata ni Kevin ang tuwa nang makita niya ang matatamis ng ngiti ni Hailey. Gusto niya lang mapatawa ang dalaga pero hindi niya in-expect na ganoon din kasaya ang puso niya dahil sa ngiti ni Hailey. Alam mo Kevin, bumuntong hininga si Hailey. Salamat ha. Salamat saan? Ako nga dapat ang magpasalamat eh. Sa pag-invite mo dito. Kasi nakakahiya mang aminin. Ang totoo niyan, first time ko sa ganitong coffee shop. First time ko talaga makapasok sa coffee shop. Napatigil si Kevin, nagulat. Talaga? Bakit naman? Nagkibit balikat si Hailey, tapos tumingin sa tasa niya. Ewan ko, para lang kasi to sa mga taong may kaya.
Alam mo yun, minsan iniisip ko, yung perang ipapang coffee shop ko, mas mabuti pang ipang ulam ko na lang sa bahay. Praktikal kasi ako eh, tsaka hindi rin kasi kami mayaman para ma-afford pa tong mga ganitong bagay. Napatango si Kevin, ramdam ang sincerity sa mga sinasabi ni Hailey. Hailey, alam mo ba? Wala namang masama dun eh. Tsaka, it's a pleasure na ako ang kasama mo sa first time mo. Kahit papano, dahil sa warmth na trato ni Kevin kay Hailey, ay talagang napa-open up na rin si Hailey ng kakonte tungkol sa kanya. Hindi siya dating ganito. Palagi siyang aloof and reserved na babae. May kakaibang karisma din talaga itong si Kevin. Kaya kahit napaka-stiff ni Hailey, ay unti-unti ring lumalambot ang dalaga. Actually, hanga nga ako sa'yo eh. Kasi mas inuuna mo yung needs kaysa wants. Pero minsan, okay din naman na bigyan mo ng reward ang sarili mo. Lalo na kung deserve mo naman. Tsaka ang sipag-sipag mo oh. Maganda rin naman siguro kung mag-spend ka rin ng konti para sa sarili mo. Tumingin si Hailey kay Kevin, tila nag-iisip ng malalim. Ganun ka ba palagi? Yung parang walang iniisip na problema? Biglang natawa si Kevin, sabay kamot sa batok. Ako? Naku, marami rin akong problema. Alam mo ba, minsan, iniisip ko nga kung paano ko ibababa yung sarili ko. Kasi feeling ko sobrang taas ko na eh. Nagulat si Hailey. Parang biglang nayabangan si Hailey sa mga sinabi ni Kevin. Taas saan? Taas ng pangarap sa'yo. Napatahimik si Hailey, nanlaki ang mga mata at naramdaman niyang uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung matatawa o kikiligin sa sinabi ni Kevin. Biglang nagbiro ulit si Kevin, sabay taas ng kamay na parang nagsaswear. Joke lang. Huwag ka na ma-conscious dyan, pero seryoso. Gusto lang kitang pasayahin ngayong araw. Napailing si Hailey, pero hindi na maitago ang ngiti. Ikaw talaga, ang kulit mo. Tahimik silang nagkatinginan. Ngunit sa katahimikan na yon, ramdam ang lambing at pagkakaintindihan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hailey ang ibang side ni Kevin. Oo, mayaman. Oo, sikat. Pero ngayon, nararamdaman niyang hindi nito pinaparamdam ang agwat nila sa buhay. Ibang klase ang vibe ni Kevin. Magaan, masarap kasama at totoo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumasag ulit ng katahimikan si Kevin. Hailey, salamat din ha. Kasi kahit alam kong medyo hesitant ka kanina, sumama ka pa rin. I appreciate it a lot. And sana, from here, friends na tayo. Actually, okay lang naman pala. Masaya rin pala makipag-usap sa'yo. Tsaka, sige, friends na tayo. Masaya din ako na napasaya ka. At least diba, after ng isang mahabang araw na pagtatrabaho, uuwi kang nakangiti. At sa araw na yon, sa simpleng coffee na puno ng tawanan at kaunting kilig, nagbukas ang puso ni Hailey sa posibilidad na baka naman may puwang nga si Kevin sa buhay niya. Muling nasundan ang coffee date nila ni Hailey at Kevin. Minsan, nakikita na rin ng ilan sa mga estudyante na tinutulungan ni Kevin si Hailey sa kanyang trabaho sa library at sa kantin. Mas naging determinado si Kevin na mag-aral at talaga makapagtapos dahil sa presensya ni Hailey sa kanyang buhay. Ang dating happy-go-lucky, ngayon ay may direksyon na ang buhay. Sa loob ng higit 2 taon, naging matibay ang pagkakaibigan nila ni Hailey. Mula sa simpleng coffee date na sinundan pa ng maraming paglabas, hindi naglaon ay halos araw-araw na silang magkasama. Hindi lang basta ordinaryong pagkakaibigan ang namuo sa pagitan nila, kundi isang malalim na koneksyon. Isang pagkakaintindihang halos hindi na kailangan ng salita para magkaintindihan. Yung tipong tinginan lang ay alam na nila kung anong laman ng nasa isip nila. Marami ang pumupuna sa kanilang pagiging malapit, lalo na kay Hailey. Kesyo ginagamit lang daw niya si Kevin dahil mayaman to. May mga nagsasabing baka nagpapanggap lang siyang mabait para makaahon sa kahirapan. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang importante sa kanya ay ang goal niyang makatapos ng pag-aaral at ang tunay na pagkakaibigan nila ni Kevin. Si Kevin naman, palaging nandyan para kay Hailey. Suportado niya ang bawat pangarap ng dalaga, mula sa mga thesis hanggang sa mga simpleng personal na problema. Sa bawat pagkakausap at pagsasama, nararamdaman ni Kevin ang lumalalim niyang damdamin para kay Hailey. Hindi lang siya basta kaibigan, mahal niya na to. Kaya isang gabi,
Matapos ang graduation party ng dalawa, naglakas loob na si Kevin. Hailey, pwede ba kitang ligawan? Diretsahang tinanong ni Kevin si Hailey habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Hailey. Napangiti si Hailey. Matagal na rin niyang nararamdaman ang espesyal na damdamin kay Kevin, pero nanatili siyang praktikal. Hindi siya mahilig sa komplikadong drama sa buhay. Kevin, alam mo namang matagal na kitang gusto, di ba? Kung gusto mo talaga akong ligawan, sige, let's see kung talagang kailangan na nating i-level up ang relasyon nating dalawa. Mga ilang taon kaya akong manliligaw? Sandali, mag-iisip muna ako. Bigyan mo ako ng 2 minutes. Pero kasi, nakakapagod mag-isip eh. Sige na, tayo na lang. Para namang napipilitan ka lang. Tayo na? You mean, you and me? As in tayo na? Like, babe na kita? Ganun ba yun? Parang ayaw mo naman yata eh. Agad na tumalikod si Hailey at nagkunwaring aayawan na si Kevin. Biglang hinila ni Kevin si Hailey at agad na niyakap. Nagpumiglas pa si Hailey pero wala na siyang magawa dahil hinigpitan na rin ni Kevin ang pagkakahawak sa bewang ng dalaga. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo, babe. At alam mo kung gaano kita kamahal. Kahit pa yung mga panahong hindi pa kita nililigawan. Ngayon, akin ka na. Girlfriend na kita. Ay, kinikilig ka, no? Hoy, ano ka ba? Ikaw talaga? Ang dami mong alam. Ang kulit mo pa rin? Syempre. Kaya nga na in love ka sa akin eh. Kasi makulit ako, di ba? Hindi na sumagot si Hailey at sinelyuhan na lamang niya ang kanilang relasyon ni Kevin ng isang napakatamis na halik sa labi. Napapikit na lamang si Kevin. Buong akala niya'y magtatagal pa ang halik ni Hailey. Pero agad namang kinuha ni Hailey ang kanyang bibig sa bibig ni Kevin matapos ang isang sweet at mabilisang halik. Natawa na lamang si Hailey nang makitang patuloy pa ring nakapikit si Kevin at tila naghihintay pa ng isang mahabang halikan. Naku! Ano ba yung pinipikit mo pa dyan? Bakit? Tapos na ba, babe? May isa pa, di ba? Hindi na talaga nawala ang pagiging sobrang mapagbiro ni Kevin. Kaya nga pag magkasama silang dalawa, walang tigil ang tawanan nilang dalawa. At ganun nga, opisyal nang naging magkasintahan sila Kevin at Hailey. Ang dating simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa isang mas malalim na relasyon. Lumipas ang mga buwan, mas naging matatag ang kanilang pagsasama. Pareho silang graduate ng may honors, bagay na hindi inaasahan ng daddy at mga relatives ni Kevin. At sa araw ding yun, ay sabay nilang sinimulan ang mga pangarap nila sa buhay. Halos perfect na ang lahat sa kanilang dalawa. Pero gaya ng kahit na ano pang relasyon, may susubok rin talaga sa kanilang pagsasama. Hindi naman kasi lahat ng kwento ay puro kasiyahan. Nang makauwi si Kevin mula sa graduation, nagulantang siya sa reaksyon ng kanyang ama na si Don Roberto. Anong balita to, Kevin? May naririnig ako may girlfriend ka raw na isa sa mga estudyanteng mahirap. Totoo ba to? Malamig, ngunit mariin ang naging tanong ng matandang negosyante habang nakaupo sa kanyang leather chair, hawak ang isang baso ng whiskey. Dad, hindi mo naman kailangan malaman lahat ng detalye sa buhay ko eh. Diba? Tsaka, anong masama kung mahal ko si Hailey? She's hardworking, smart, and she's not using me for money. Alam mo ba kung gaano niya pinaghirapan ang college niya? Umiling ang kanyang ama. Kita sa muka ang matinding pagkadismaya. Kevin, ikaw ang tanging tagapagmana ng kumpanyang to. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga ang imahe mo. Pinalaki kita para maging tagapagmana. Hindi para makipagbarkada sa mga mahihirap. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao? Nagmumukha kang kawawa. At ang babaeng yan, sigurado akong ginagamit ka lang. Napailing si Kevin. Pilit pinipigilan ang galit. Hindi mo siya kilala, Dad. Hindi siya ganun. Ilang beses ko nang napatunayan yan, Dad. At kung sa tingin mo mahalaga ang imahe ko, mas mahalaga sa akin ang respeto ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng approval mo para mahalin siya. Tumayo si Don Roberto. Tumingin ng matalim kay Kevin. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang to, Kevin. At hanggat hindi mo sinusunod ang mga plano ko para sa'yo, hindi mo makukuha ang mana mo. Nakipag-usap na ako sa anak ng kasosyo ko, si Mariel. Maganda, edukada, galing sa mayamang pamilya. Siya ang tipo ng babaeng dapat mong pakasalan. Hindi mo pwedeng idikta kung sino ang dapat kong mahalin, Dad. Hindi ako isang chess piece sa laro mo ng negosyo. Tsaka kahit wala yung mana mo, mabubuhay ako.
Huwag mo akong hamunin, Kevin. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng to. At kung hindi mo kayang sundin ang gusto ko, mabuti pang lumayas ka na sa bahay na to! Hindi ako natatakot sa'yo, Dad. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sa'yo na yung manang sinasabi mo. Kahit kailan, feeling mo sa lahat ng tao na bibili ng pera. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Parehong matigas ang paninindigan. Matapos ang tensyonadong pag-uusap, umalis si Kevin. Habang nagmamaneho papunta sa kanyang condo unit, maraming iniisip si Kevin. Simula nang mamatay ang kanyang mommy Feli, lumamig na ang relasyon nila ng ama niya. Hindi nito naintindihan ang pangarap niyang makapagtayo ng sariling kumpanya, malayo sa anino ng kanilang pamilya. Ayaw niyang laging nakadepende sa yaman ng kanyang ama. Gusto niyang patunayan ang sarili niya na kaya niyang magsimula mula sa wala, tulad ng pangarap nilang dalawa ni Hailey. Ngunit sa gabing yun, alam niyang mas magiging mahirap ang laban. Madalas na bumisita si Hailey sa condo unit ni Kevin. Minsan, siya na rin ang naglilinis sa tirahan ng nobyo. Kahit pa pinapagalitan na siya ni Kevin sa palagi niyang ginagawa, kasi ayaw ni Kevin na ma-feel ni Hailey na tinatrato siyang alipin. Babe, nandito ka pala? Oo eh. Kanina pa actually ako dito. Akala ko nga hindi ka pa babalik dito eh. Dito na muna ako, babe. Medyo nagkasagutan kami ni Daddy kanina eh. Ganun ba? Kaya pala parang Biyernes Santo ang mukha mo eh. Gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Wala naman, babe. Away mag-ama lang. Maayos din naman yun. Sigurado ka ha? Hindi na nagpumilit pa si Hailey kay Kevin kasi alam niya na magkukwento rin si Kevin kapag hindi niya nakaya ang pressure sa kanya mula sa kanilang bahay. Inaya ni Kevin si Hailey na tumabi sa kanya sa sofa at hayaan lamang siyang ihiga ang kanyang ulo sa paa ni Hailey. Madalas kasing magpalambing si Kevin kay Hailey, bagay na gustong-gustong gawin ni Hailey. Kapag kasi humihiling si Kevin ng lambing, ay nararamdaman niyang kailangan na kailangan nga siya ni Kevin, kaya walang hesitation naman niya itong binibigay. Hindi pa naman nakatira si Hailey sa condo unit ni Kevin dahil ayaw nga niyang isipin ng iba na pera lang ang habol ni Hailey sa kanya. Kaya sa bawat araw na naroon siya ay hinahatid rin siya ni Kevin pa uwi. Pero may mga oras din na hindi na siya nahahatid ni Kevin, lalo na kung sobrang pagod ang kanyang nobyo. Minsan, umuuwing mag-isa si Hailey. Buong akala niya ay mag-isa lamang siyang umuwi. Hindi niya alam na nakasunod pa rin pala si Kevin sa kanya ng mga oras na yon dahil balak sanang iprank ni Kevin ang nobya. Ngunit iba ang nangyari. Sinalubong si Hailey ng isang tila sira-ulong lalaki. Wow! Ang kinis mo, misa. Pwede ba kitang tikman? Hindi inaasahan ni Hailey ang lalaking sumalubong sa kanya. Sanay na rin si Hailey na maglakad sa lansangang yun. Ngunit first time niyang maka-encounter na merong sumalubong sa kanya at binastos pa siya nito. Natakot si Hailey dahil nakita niya mula sa lalaki ang ilang balisong. Sobrang natakot si Hailey para sa kanyang buhay. Sa eskinitang yon, siguradong walang makakarinig sa kanya kahit pa sumigaw siya ng sobrang lakas. Huwag mo akong saktan, please! Huwag mo akong saktan! Nang akma ng hahawakan ng lalaki si Hailey, ay agad namang humarurot ang kamao ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Si Kevin. Naroon si Kevin ng mga oras na yon at agad niyang sinuntok ang lalaki at binugbog ito nang makorner niya to. Sugat-sugat ang itsura ng lalaking kumalaban kay Kevin. Kinaumagahan, nagulat na lamang si Hailey na nasa kulungan na pala si Kevin dahil sa reklamo ng taong binugbog niya noong nakaraang gabi. Bago pa man makapasok ng presinto si Hailey, ay sinalubong siya ng isang matandang lalaki na puti na ang buhok, ngunit batid sa kanyang porma na siya'y hindi basta-bastang lalaki. Hailey, right? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko, sir? Kinakabahan na rin si Hailey sa mga oras na to. Siyempre, wala naman kasi talaga akong hindi alam. Remember, Iha, is the money that makes the whole world round. Hindi ba't nobya ka ng anak kong si Kevin? Ramdam na ni Hailey ang tensyon sa mga sinasabi ng matandang lalaki. Yung akala niya sa pelikula lang nangyayari ay nangyayari pala talaga sa totoong buhay at worse, sa kanya pa talaga ipinatikim ng tadhana. Hailey, ayokong mag-aksaya ng oras sa babaeng tulad mo. Alam kong hindi ka mabibili ng pera. Pero lubayan mo ang anak ko kung gusto mo makalabas na siya ng kulungan at mabura ang kanyang criminal record.
Alam kong mahal mo ang anak ko. Kaya this time, I want to see how real is your love for my son. Natakot si Hailey sa sitwasyon ni Kevin. Alam niya kasing hindi naman sanay si Kevin sa ganitong lugar. Madumi, masikip, at mainit ang mismong selda. Kaya mo bang sundin ang payo ko sa'yo, Hailey? Para naman ito sa kapakanan ng aking anak. Kung talagang mahal mo siya, let him go. Dahil kung magmamatikas ka talaga sa akin, sisiguraduhin kong mabubulok dito sa kulungan ang iyong pinakamamahal na nobyo. Ayokong mahaluan ng ordinaryong tao ang namin. Hindi ka nababagay sa anak ko! Sobrang sakit ng pakiramdam ni Hailey nang marinig ang mga panlalait at threat ng daddy ni Kevin sa kanya. Ayaw niyang makulong si Kevin at mas lalong ayaw niyang magkaroon ng criminal record ang kanyang nobyo. Kaya kahit ayaw niyang maghiwalay sila ni Kevin, ay tiniis na lamang ni Hailey ang sakit at pangungulila sa nobyo. Kesa naman mabulok sa bilangguan ang taong minamahal niya na wala namang kasalanan. Nakapirmi si Kevin sa likod ng malamig na rehas. Ang matalim na liwanag mula sa fluorescent light ay nagpapatingkad sa lungkot ng kanyang mga mata. Tahimik ang paligid. Tanging ang bahagyang lagitik ng mga posas ang maririnig nang dumating si Hailey. Halatang nag-aatubili, pero sa kabila ng kaba, nananatiling matapang ang kanyang tindig. Ang mismong presensya ni Hailey ay nagbigay ng pag-asa sa kanya, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Hailey, ramdam ni Kevin na may mali kay Hailey. Hailey, buti naman at dumalaw ka. Miss na kita, baby ko. Ang hirap dito, pero ikaw ang lakas ko. Alam kong malalampasan natin to, Hailey. Tsaka, nakausap ko na rin naman ang attorney ko eh. Anytime baka makapiyansa na ako at makalabas na rin ako rito. Pilit na iniiwas ni Hailey ang kanyang mga tingin sa mata ni Kevin. Kevin, nandito ako. Hindi para kamustahin ka o di kaya'y makipagkwentuhan sa'yo. Kundi, para tapusin ko na to. Itong relasyon na to. Tayong dalawa. Tapusin na natin tong kalokohan natin, Kevin. Anong ibig mong sabihin, babe? Tapusin? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tsaka, bakit tatapusin? Wala nang patutunguhan ang relasyon natin, Kevin. Hindi ko kaya makipagrelasyon sa isang convict. Wala na akong tiwala sa'yo at sa sarili kong kakayahan na panindigan to. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap. Parang mas malala pa to sa long-distance relationship eh. Paano na lang ang future natin? Wala ka nang mamanahin. Wala tayong kakapitan. Akala ko kasi nung una, hindi magmamatter ang pera eh. Pero ang totoo, mahirap pala talaga sakaling kumprontahin ka nito. Hailey, babe, ikaw ba talaga to? Babe, hindi ka naman ganito eh. Tsaka, ramdam ko naman na naging totoo ka sa relasyon natin eh. Huwag mo akong i-prank, babe. Alam kong hindi pera ang habol mo. Hindi ganito ang Hailey na minahal ko. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? May nag-utos ba sa'yo? Pinilit ka ba, babe? Paglaban naman natin to. Akala ko ba hanggang dulo? Kevin, tapos na. Hindi kita kayang ipaglaban. Ayokong maging karelasyon ang isang basagulerong tulad mo. Basagulero? Hailey, pinagtanggol lang kita. Wala akong ginawang masama. Sinaktan ka niya. Anong gusto mong gawin ko? Tumahimik na lang? Titignan na lang kita habang inaabuso ng siraulong lalaking yun? Hindi ko hinangad na masira ang buhay ko. Pero ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ko nagawa yun. Bakit mo ako nilaglag ngayon? Hailey, babe! Hindi naman ikaw yan eh. Alam ko, kitang-kita ko sa mga mata mo na hindi mo to gusto. Inilag ni Hailey ang kanyang mga mata kay Kevin. Ramdam ni Hailey na talagang kilalang-kilala na nga siya talaga ni Kevin. Kevin, tapos na tayo. Paalam. Tumalikod si Hailey. Hindi niya kayang makita ang pagluha ni Kevin. Humahabol ang tinig ng binata. Pilit siyang tinatawag pero hindi na siya lumilingon. Pagkalabas ni Hailey sa labas ng kulungan ay humagulgol siya. Pinangako niyang magiging tapat siya kay Kevin kahit na anong mangyari sa kanilang hinaharap. Pero wala siyang magawa sa kanyang sitwasyon. Naipit siya sa makasariling daddy ni Kevin. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap ni Hailey at ng ama ni Kevin, muling nagkita sila Hailey at Don Roberto, ang ama ni Kevin, sa isang mamahaling coffee shop sa labas ng bayan. Eleganteng nakasuot ng coat ang matanda. Halatang may kapangyarihan at maimpluwensya. Si Hailey naman nakasimpleng damit pero may dignidad sa bawat galaw.
Mabuti naman at sumunod ka sa usapan natin, Hailey. Ang akala ko matigas ang ulo mo. Pero marunong ka rin palang rumispeto. Mabuti na yung naghiwalay na kayo ng anak ko. Total, wala ka din namang ibubuga sa buhay. Magiging pabigat ka lang sa kanya. Hindi ko ginawa to dahil sa pera o sa takot, Don Roberto. Ginawa ko to dahil alam kong ito ang tama para kay Kevin. Hindi niya kailangan ng isang katulad ko. Isang hamak na ordinaryong tao. Walang marangyang pamumuhay. At higit sa lahat, pinakamababang klase ng nilalang sa inyong mga mata. Tama ang desisyon mo, Hailey. Ang pamilya namin ay may pangalan at reputasyon. Hindi ko hahayaang mapunta si Kevin sa isang babaeng walang maipagmamalaki. Lalo na ngayong nasira na ang kanyang kinabukasan. Mabuti at nakinig ka. Narito ang halagang pinangako ko sa'yo. 10 million pesos. Maliit lang yan, pero sapat na para sa isang tulad mo para magsimula ng konting negosyo. Iniabot ni Don Roberto ang isang sobre ng pera kay Hailey. Bago pa man makarating sa kamay ni Hailey ang sobre, ay binalik na agad ni Hailey sa kamay ni Don Roberto ang pera. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Don Roberto. Hindi lahat nadadala ng pera. Ginawa ko to dahil mahal ko si Kevin at kaya kong isakripisyo ang sarili ko para sa ikabubuti niya. Pero tandaan niyo to. Darating ang araw, makikita ni Kevin ang totoo. At sana, hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa. Lumisan si Hailey at naglakad palayo habang ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang tinalikuran niya ang tanging lalaking minahal niya. Pero sa kabila ng sakit, tinanggap na niya ang kapalaran. Ganito siguro talaga ang buhay ng isang pobreng tulad ko. Siguro, para lang talaga ako sa tulad ko rin, yung hindi mayaman. Hays, ito na nga ba ang sinasabi ko Huwag kang umibig sa mayaman, Hailey. Hay nako, akala ko sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganito. Pero, bakit sa akin pa nangyari ang ganito? Nagdesisyon si Hailey na lumayo sa bayan. Dala ang paghati, ngunit buo pa rin ang respeto sa kanyang sarili. Mas pinili niyang lumayo dahil alam niyang kapag nakalabas si Kevin ay talagang hindi siya titigilan nun hanggat hindi siya bumabalik sa kanyang piling. Sa kabilang banda, si Kevin, nananatiling nagdurusa sa loob ng kulungan. Walang kaalam-alam sa tunay na sakripisyo ng babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Sa muling pagkikita, lumisan si Hailey sa kanilang bayan. Dala ang matinding sakit sa puso. Ngunit bitbit ang pangarap na makabangon mula sa mapait na nakaraan. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap na maging isang lisensyadong profesional. Ngunit sa kawalan ng pera para sa board exam, napilitan siyang maghanap ng trabaho sa isang malayong barangay sa kabilang bayan. Natanggap si Hailey bilang isang cleaner sa isang hotel. Sa kanyang pagiging masipag at maayos, mabilis siyang nagustuhan ng mga kasamahan at ng kanyang mga amo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ng kanyang mga katrabaho ang kakaibang pagbabago sa kanya. Ang kanyang gana sa pagkain, ang biglaang paglambot ng kanyang katawan at paminsan-minsang pagkahilo. Hindi kaya buntis ka, Hailey? Natigilan si Hailey. Nagtataka siya sa posibilidad. Kinaumagahan, naglakas loob siyang bumili ng pregnancy test. Nang makita niyang positibo ang resulta, napaiyak siya. Hindi pa siya handang maging ina, lalo pat hindi pa niya tiyak ang kinabukasan. Wala siyang permanenteng trabaho na maaaring magbigay sa kanya ng magandang kita para maitaguyod ng maayos ang kanyang magiging anak. Bagamat may pangamba, pinili ni Hailey na harapin ang sitwasyon. Pagkalipas ng 9 na buwan, isang malusog at masayahing batang lalaki ang kanyang niluwal. Naging mahirap man sa umpisa, kinaya naman ni Hailey ang lahat hanggang sa hindi na lang niya namalayan ang panahon. 5 taon na palang inaalagaan niya ang kanyang anak. Patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho bilang cleaner sa hotel. Ngunit sa mga oras na libre siya, tumutulong siya sa isang pottery art shop. Dito niya binubuhos ang kanyang pagmamahal sa sining, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng aliw sa gitna ng mga hamon. Napag-alaman ni Hailey na nasa Amerika na si Kevin. Dahil dito, tinanggap niya na sa sarili niya na hindi na sila muling magkikita. Pinangako niya sa kanyang anak na kahit walang ama, gagawin niya ang lahat para mapunan ang pagmamahal na kailangan nito. Sa kabilang banda, makalipas ang 5 taon, bumalik si Kevin sa Pilipinas. Habang nasa daan pa uwi mula sa airport, nadaanan niya ang isang eksenang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang batang lalaking inaapi ng mas matatangkad at mas malalaking bata.
Mabilis na bumaba si Kevin mula sa sasakyan. Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko? Binulabog ni Kevin ang mga buling bata sa kanyang malakas na sigaw. Nagulat ang mga bata at nagsipagtakbuhan palayo. Naiwan ang batang lalaki na namumula ang mata at nanginginig. Agad itong nilapitan ni Kevin. Okay ka lang ba, iho? Tanong niya habang hinahaplos ang likod ng bata. Tumango ang bata at ngumiti ng bahagya. Salamat po kuya, akala ko po aawain na lang nila ako eh. Sabi nila wala daw po akong daddy kaya madali akong apihin. Wala kang daddy? Magiliw na tanong niya sa bata. Tila hindi inaasahang madadala siya sa tanong na yon. Opo, pero okay lang po. Sabi ni Mami kahit wala akong daddy, buo pa rin kami. Napangiti si Kevin. Napansin niya ang masayahing mukha ng bata sa kabila ng hirap nito. Batid ni Kevin na mahirap lumaki na walang daddy. Anong pangalan mo? Kenzo po. Kayo po. Sino po kayo? Kevin ang pangalan ko. Napatingin si Kenzo ng mabuti sa kanya. Sir Kevin, alam niyo po ba, single ang mami ko? Napangiti si Kevin sa inosenteng komento ng bata. Ganun ba? Opo. Sana po makilala niyo rin siya. Mabait po si Mami. Magaling rin po magluto ang mami ko at maalaga. Napatigil si Kevin. Parang may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Sa puntong yon, hindi pa niya alam na ang batang ito ay may koneksyon pala sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, muling binalikan ni Kevin si Kenzo sa iskinita kung saan niya nakita ang bata minsan. At nang mapang-abot silang dalawa roon, ay muli silang nagkwentuhan at tila meron kung anong tumutulak kay Kevin na kaibiganin ang bata. Magaan ang pakiramdam niya kasama ang batang si Kenzo. Sinamahan ni Kevin si Kenzo pa uwi. Nang makarating sila sa bahay ng bata, bumukas ang pinto at sumalubong ang isang pamilyar na muka. Si Hailey. Natulala silang pareho. Hailey? Gulat na bungad ni Kevin nang makita si Hailey sa pinto. Kevin? Hindi niya inaasahang magkikita sila muli sa ganitong paraan. Mommy! Si Sir Kevin po ang tumulong sa akin kahapon. Ang bait po niya! Natigilan si Kevin. Dahan-dahan niyang nilipat ang tingin kay Kenzo at kay Hailey. Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa batang lalaki. Siya ba ang anak mo, Hailey? Oo eh. Kasi nagkaanak kami ng ex ko. Habang nakikinig si Kevin sa explanation ni Hailey, ay merong parte sa kanyang isipan na tila ayaw niyang maniwala. Nautal si Hailey sa biglaang tanong ni Kevin sa kanya. Tila nababanaag sa kanyang mga mata ang kwento ng 5 taong pangungulila. Napatitig si Kevin kay Kenzo at sa kabila ng lahat, isang bagay ang naging malinaw. May dahilan kung bakit bumalik siya sa Pilipinas. Sa kanyang murang edad, si Kenzo ay likas na matalino at mausisa. Napansin niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang ina na muling magkita si Kevin at Hailey. Hindi yun nakaligtas sa kanyang mapanuring mga mata. Isang gabi, habang abala si Hailey sa trabaho, sinamantala ni Kenzo ang pagkakataon upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Kevin gamit ang lumang laptop ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang opisina ni Kevin sa lungsod. Sa kanyang pagiging maparaan, nakumbinsa niya ang isang kakilalang tricycle driver na ihatid siya sa address na nakuha niya. Abala si Kevin sa mga papeles nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sa una, nagulat siya, ngunit natigilan nang makita si Kenzo. Kenzo, anong ginagawa mo dito? Sir Kevin, gusto ko lang po kayong makita ulit kasi po, parang iba kayo eh. Tsaka diba sabi niyo po, ibibili niyo po ako ng toys? Natigilan si Kevin. Tumitig siya kay Kenzo. Pinagmamasdan ang mga mata nitong tila pamilyar sa kanya. Iba? Anong ibig mong sabihin? Para kayo po ang hinahanap kong daddy. Gusto ko po kayong maging daddy. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko po kayong makilala ng mas mabuti. Sinagot ni Kenzo nang derechahan si Kevin na siya namang kinamangha ng binata. Para bang matanda nang magsalita ang batang si Kenzo. Ganun na lang din ang pagkaaliw ni Kevin sa bata. Ngunit maliban sa simpleng aliw ay kakaibang koneksyon ang nararamdaman niya sa bata. Lalong naging mausisa si Kevin. Sa kanyang isip, bumalik ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Nagpasya siyang tawagin ang kanyang assistant.
Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hailey sa nakaraang 5 taon. Gusto ko malaman kung sino ang naging karelasyon niya pagkatapos namin maghiwalay. Ilang araw ang lumipas. Bumalik ang assistant ni Kevin na dala ang isang detalyadong report. Tumambad kay Kevin ang katotohanan. Wala ni isang lalaki ang naugnay kay Hailey simula na maghiwalay sila. Naging tahimik ang buhay nito, abala sa pagtatrabaho at pagpapalaki ng anak. Biglang nabuhay ang kutob ni Kevin sa mga sandaling yun. Halos sigurado na siya. Anak nga niya siguro si Kenzo. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, kinuha niya si Kenzo isang araw at dinala ito sa isang klinika para magpa-DNA test. Makaraan ng ilang araw, dumating ang resulta. Hawak ni Kevin ang papel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang mabasa niyang positibo ang resulta, hindi niya napigilang mapaluha. Anak nga niya si Kenzo. Dito muling sumibol ang pagmamahal ni Kevin kay Hailey na matagal na rin niyang ikinubli. Bumalik kay Kevin ang matinding hangaring maangkin, hindi lamang si Kenzo, kundi pati si Hailey. Ang mag-umpisa ng masayang pamilya kasama silang dalawa. Ngunit alam niyang hindi magiging madali yun. Kailangan niyang malaman ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Hailey noon. Sa masusing investigasyon, natuklasan niya ang totoo. Ang kanyang sariling ama ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kinausap ng kanyang ama si Hailey 5 taon na ang nakalipas. Sinabihang walang mabibigay na kinabukasan si Kevin at inutusan itong lumayo kapalit ng pera. Ngunit tinanggihan ni Hailey ang alok at piniling mag-isa kaysa masaktan si Kevin. Nang malaman ni Don Roberto na may anak si Hailey kay Kevin, agad siyang nagplano upang pabagsakin si Hailey. Inutos niya sa kanyang mga tauhan na dukutin si Kenzo upang magamit itong pang-blackmail kay Kevin. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa labas si Kevin nang dumating ang mga goons. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Hindi nagdalawang isip si Kevin. Nilabanan niya ang mga goons gamit ang lahat ng lakas niya. Sa huli, napaatras ang mga ito at iniwan ang lugar. Tinulungan ni Kevin si Hailey at si Kenzo sa loob ng bahay. Hailey, hindi kayo safe sa lugar niyo. May alam akong lugar na safe para sa inyo ni Kenzo. Hailey! Safe? Safe naman kami dati, Kevin, nung wala ka eh. Nagkandaletse-letse muli ang buhay namin dahil muli kang bumalik. Pwede bang tigilan mo na kaming mag-ina? Wala ka namang koneksyon sa aming dalawa eh. Batid ni Kevin ang takot ni Hailey na muli na namang silang pagbantaan ng kanyang daddy. Pero hindi na nagpahalata pa si Kevin kay Hailey sa kung ano talaga ang kanyang nalalaman. Hailey, sumama ka na sa akin. Aalagaan ko kayo ni Kenzo. Muling sinubukan ni Kevin ang paglapit ng kanyang sarili kay Hailey. Hindi na, Kevin. Hindi kita kailangan. Ang kailangan ko ay ang pera para mapalaki ng maayos si Kenzo. Wala ka namang maibibigay eh. Nasaktan si Kevin, ngunit hindi niya pinahalata. Alam niyang ginipit lamang siya ng kanyang ama noon. Hindi niya ito maaaring ipaliwanag agad. Sa halip, nagpasya siyang patunayan ang kanyang pagmamahal sa ibang paraan. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na sinusuportahan ni Kevin si Hailey at Kenzo. Sinimulan niyang ibigay ang mga kailangan nila mula sa pagkain hanggang sa tuition ni Kenzo kahit hindi ito hinihingi ni Hailey. Isang araw, nang makita ni Hailey ang mga ginawa ni Kevin para sa kanila, hindi niya napigilang mapaluha. Bakit mo ginagawa to, Kevin? Dahil mahal kita, Hailey. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit matagal akong nawala, ni minsan hindi ka nawala sa isipan ko, Hailey. Ikaw, at ikaw lamang ang gusto ko makasama, Hailey. Ikaw pa rin hanggang ngayon ang laman ng puso ko. Hailey, di ba't sinabi ko na sa'yo na handa akong gawin ang lahat para sa inyo ni Kenzo? Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng pagkakataon? Kevin, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Iniwan na kita noon at hanggang ngayon umaasa ka pa rin ba? Di ba nga, pinagpalit kita sa pera. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba't dapat matagal ka nang tumigil? Hailey, alam kong galit ka sa akin. Pero may karapatan naman siguro akong malaman kung bakit mo ako iniwan noon. Hindi ba? Yung totoong rason. Kevin, alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa kong desisyon noon? Iniwan kita dahil alam kong wala ka nang maibibigay. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay maayos ang buhay ng anak ko. Hindi ko kailangan ng pagmamahal na walang direksyon. Hailey, alam ko na ang totoo. Alam ko na kung bakit ka tumalikod sa akin noon. Hindi mo kailangang itago pa. Alam ko ang ginawa ng ama ko. Ano bang sinasabi mo?
Wala akong alam sa sinasabi mo. Hailey, tumigil ka na. Alam ko na ang lahat. Ang ama ko, ang nagpilit sa'yo. Nalayuan ako. Sinabi niya na wala akong maibibigay sa'yo. Pero hindi ba't tumanggi ka sa alok niyang pera? Hindi ba't pinili mo magsakripisyo kaysa tanggapin ang pang-iisulto niya? Kevin, paano mo nalaman? Hailey, mahal kita. Kaya ako nalaman ang lahat dahil hindi ako tumigil sa paghahanap ng sagot. Ngayon nandito ako, hindi para sumbatan ka. Nandito ako para sabihin sa'yo na wala nang hahadlang sa atin. Hindi na tayo mapipigilan ng kahit na sino pa. Kevin, kahit pa, paano mo ko mapapatawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo? Paano ko haharapin ang mga pagkakamali ko? Hailey, wala akong kailangang patawarin dahil wala kang kasalanan. Ang tanging kasalanan mo lang ay ang mahalin ako ng sobra hanggang sa napilitan kang magparaya. Pero tapos na ang lahat ng yun. Ang mahalaga, nandito na ako at nandito ka. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Kevin, hindi ko alam kung paano ko patatanggapin ang lahat ng to. Natatakot akong masaktan ulit. Hailey, hindi kita bibiguin. Sa pagkakataong to, hindi na kita bibitawan. Magkasama tayong harapin ang lahat para sa atin, para kay Kenzo. Kevin, sana tama ka. Sana kaya pa natin. Habang yakap ni Kevin si Hailey, pumasok si Kenzo mula sa kwarto. Napansin niya ang kanyang ina at si Kevin na magkasama. Mommy! Mommy! Sasama na po ba tayo kay Daddy Kevin? Tumawa si Hailey ng bahagya habang pinupunasan ang luha niya. Tumango siya at niyakap si Kenzo. Oo anak, magkasama na ulit kami. Lumapit si Kevin kay Kenzo at niyakap silang dalawa. Bubuuin na natin ang ating pamilya, Kenzo. May daddy ka na at hindi ka natutoksoin ng kahit sino man na wala kang daddy, okay? Matapos ang tagpong yun, ay patuloy na pinursu ni Kevin si Hailey hanggang tuluyan nang nauwi sa kasalan ang muli nilang pagkikita. Minsan, meron talagang mga pagsubok na ibibigay ang pag-ibig sa atin para sukatin ang lalim ng ating pagmamahal sa tao at ang pagiging loyal natin sa isa't isa. Siguro'y paraan din ng may likha ang minsan pagkabigo para maisaayos din natin ang ating mga sarili hanggang sa dumating ang panahon na hinod na tayo para sa isa't isa.